hanggang ngayon, pinapanawagan pa rin sa pulpito yung pagpapagawa na yan, yung contribution na yan. Kasi hindi nila pagawa dun sa kapatid dahil wala pa rin silang pera. At Mhm. akala nyo makakalibre kayo doon, negosyo ng kapatid yun. Biro mo, negosyo ng kapatid. Bakit? Yung negosyo ba ng mga leader ninyo, nakakalibre kayo? Talaga. At Hindi. kung ipapag... Pupunta ka ng KD Rock, pati parking may bayad. Akala nyo makakalibre kayo? Yun nga kaya sabi ko, um, parang ang ano niyan, itong kapatid, kung ipapagawa nyo naman sa iba, magbabayad din naman kayo, di ba? Hmm. Oh. Ngayon, hindi nyo mapagawa, ang tagal nyo nang kinolekta yung para dyan sa AC unit nyo na yan. Hmm. Kasi nga, wala nang nagbibigay. Wala na talaga, Brad, kagaya nga nung sabi ni Sis Rowena Buwan, matandang manggagawa ito, si Sis Rowena Buwan. Anib ito yata, 1980s or 1980s ba? 80s ba o 70s? Sabi nga niya, grabe si Brad doon, sabi niya ganyan. Kasi itong si Sis Rowena Buwan, ahente ito. Ano ito? Legal na ahente. May may ano bang tawag dito? PRC. Oo. Sabi niya naku, wag kayo kay Sis Rowena Buwan kukuha ng property ninyo. Nananaga yun. Nabanggit ko kay Sis Rowena Buwan. Nananaga ka daw. Grabe. Ayaw kasi nila, pagka ang isang kapatid ay dati nilang empleyado, dati nilang utusan, dati nilang tauhan, ayaw nila na umangat. Oo. Biruin tapos tuturo ninyo pag-ibig. Yeah. Okay. Magsalita kayo ngayon, Don Kapulong at Lisel Kapulong. Gusto ninyo maraming sumambulat na pasabog? Akala ninyo wala? Naku, napakarami kong alam na pasabog sa inyo. Kaya lang, marami akong kinoconsider . Alam ko pag itong mga ito pinasabog ko, magkakagulo lalo si Lisel at saka si Daniel Rason. Magkapatid po kasi yon biologically. Silang dalawa lang naman ang biological na magkapatid. Si Daniel at saka si Lisel Kapulong. Ayun, yung comment ko kanina, malaki binawas dito. Dito lang per se sa lokal namin malaki kasi may nakausap akong officer kahapon eh. Sabi nga niya, binabantayan na yung mga tumatayo. Mm-hmm. Sa Mga tumatayo, binabantayan? talaga, binabantayan na. Malupit! Tapos, pag tumapat sa yung yung pang abuloy, yung pang ganyan, kahit hindi ka magbigay, wala nga man lang Yun nga ang natin eh. Yun nga, dyan nga tayo nadali dati. Dati sa doktrina, di ba? Tsaka, nung nandiyan pa tayo, ang sinasabi lagi dyan na walang pilitan dito, hindi kayo lalapitan ng abolition box, walang sobre sa upuan nyo, kagaya ng mga born again Christian, pag pumunta kayo doon, may mga sobre. Wala lahat. Ang box hindi lalapit sa inyo, nasa gitna. Kayo ang pupunta. Pero, ang dami-dami namang tulungan. Mm-hmm. Hindi natin nakita yun dati, Brad Gilby Oo. Yun ang update sa akin ng isa. Sabi niya, bro, sa meeting namin, inaano na yan, yung mga binabantay na yung mga tumatayo. Kaya ito, yung asawa ko, housewife, nangihingi na lang sa akin para makatayo. Sabi ko, di ba nga dati, Brad, nung nandyan pa ako, nung nagbibilang ako ng abuloy, ilang beses kami nakabilang ng sobrang walang laman. Mm-hmm. Dahil nahihiya na lang yung mga kapatid tumayo na walang pang-abuloy. Mm-hmm. At ito pa, may binigay sa akin si Brad Ace na taga rito sa Canada eh. Pinorward niya sa akin tumawag sa akin. Mm-hmm. Sabi niya sa akin, Brad, wala akong alam diyan sa mga Exeter. Wala akong alam diyan, hindi ako aware sa nangyayari na may mga exit pala.
Mhm. Kaya lang naman ako na-curious at ako umexit. Kasi every pagkakatipon, yan lagi ang sinasabi ni Daniel Rason. Sa 10 hours, 8 hours naming mananatili diyan, 2 hours na lang siya magsho-show up. At maybe half an hour, 45 minutes ng 2 hours niya is ang topic is Exeter. Mhm. Na-curious ako. Sikat Nung na nak sikat tayong mga Exeter, ah. oh, na-curious ako. Nung na-curious ako, nakita ko kayo, nakita ko si Ace, nandiyan ka sa live ni Badong. Then, finorward sa akin yung number mo ni Ace. Kasi US Ace eh. Canada tong umexit. Sabi, usap kami. Tapos yung kaibigan mo sa Macau, Mhm. na inalagaan ni Lola Cute Mhm. nung nagkasakit. Ayun, ang dami na niyang tanong. Pino-forward ko nga sa'yo, di ba? Ang dami niya ng tanong. Kaya lang nasabi ko, ano yan? Dinadahan-dahan ko lang. Mm. Dinadahan-dahan ko lang. Marami actually, Brad Gilby, maraming akala nung ano, meron nga akong mga chinachat na mga kapatid. Oh, nasa lokal ka pala. Sabi niya, ano lang yan, throwback lang yan, eme-eme, para hindi masabing hindi ako dumadalo. Aha. mga lumang picture yung mga pinopost para akala dumadalo. Pero sa totoo lang, marami na talagang hindi dumadalo. Biro mo, itong pinost ko, itong ano, few minutes ago. Um, Season ito, Brazil B. Pinost ngayon yung picture niya sa mga group chats. Actually, pati picture niya nakapost sa admin na wag na daw papapasukin sa central at sa mga lokal. Talaga. Dahil lang nung dumalo siya, ay nung dinalaw siya, tinanong, kinamusta, tinapat niya yung dumalaw sa kanya na bakit po palaging bakit po paulit-ulit yung mga tinuturo ni Brad Daniel? Tapos, sino po ba yung kaaway niya? Ayun, ba't po kayo, nakikinig po ba kayo kay Badong? Wala namang binabanggit yung yung kapatid na dinalaw. Nakikinig po ba kayo kay Badong? Sabi nung dumalaw. Eh, ano na po yun eh, nagsisimba na po sa Katoliko yun eh. Sabi nung dumalaw daw. Ano ngayon kung nagsisimba ako sa Katoliko? Sabi niyo, di ba, Mm. magiging sa demonyo na ako. Naging sa demonyo ba ako? Kayo, Oh. kayo nga itong sinasabi niyong sa Diyos kayo, pero yung lumalabas sa bibig ninyo ay puro pagpapasama sa kapwa-tao. Yun Biro nga, yun. mm. Brad Yun Gilby. nga, yun nga rin yung sabi nung nakausap ko, no, na taga rito sa Canada. Sabi niya, bro, kakausapin na ako. In-schedule ako ng mga kapatid kasi hindi naman sa pag-aano, maganda naman yung naging participation niya sa tulungan. Mhm. Sabi niya, wala maisusumbat sa akin, Brad, ganito, ganyan. Anong wala? Ako nga, 2 decades mahigit ako dyan, Mhm. ang dami sinumbat sa akin, ikaw, eto ka pa lang. Huwag ka munang huwag ka munang magpakakampante. In-schedule ako ngayon kakausapin daw ako ng mga manggagawa at officer dito sa lokal namin. Sabi ko sa kanya, loyalty check na lang yan, Brad. Yes. Hindi yan para pabalikin ka. Tatanungin ka na lang yan once and for all na naniniwala ka ba na sugo si DSR? Gano'n na lang yan, hindi ka na yan para kumbinsihin pabalik kasi yan ang normal ngayon ng MCGI, nag-aalisan ng tao diyan. 'Di ba Mhm. sabi ko dati sa'yo, yan ang new normal na last year, 'di ba sinabi ko, new normal na yan, mag-aalisan na lang yung mga tao diyan. Mhm. Maiiwan na lang diyan mga bago. Ang Mhm. ang ano pa niya, ang sabi niya sa'kin, 'pag kinausap ka sabi daw ni Brad A sa kanya, "'Pag kinausap ka in-schedule, isama mo ko." Mhm. Mag-ano tayo, mag Video mag conference. mag-video call tayo, isama siya. Sabi ko, alam mo, maganda yan, mapapadali na yung ano mo, yung exit mo. Ayun.
Actually, Brad Gilby, sa Sydney lang eh. Biro mo, di ko lang matandaan kung 12,000 pa lang o 12,000 pa ang kulang. Eh magkano ang renta ng lokal? Biro mo, di ang dami mo pang bubunuin. Karamihan ng mga kapatid ngayon na dumadalo, nag-aabuloy sila, oo, pero they are not doing their best anymore kagaya ng dati. Meron nga akong mga kausap na mga milyonaryo eh. Dati, isang iyak ni Soriano, talagang buhos. Simot ang bank account. Ngayon, padalawa-2,000. Pinakamataas na daw ang tinutulong nila, 2,000, 500. Sa Oo. mga milyonaryo ito mga milyonaryo, hindi lang isa. Yun nga yung nakausap ko kahapon, yun sabi niya na yun nga yung umano yung abuloyan dito sa amin. Sabi niya, Brad, kami ngayon mga officer, sa amin ang bagsak ng mga midi na doble. Tapos meron dito kasing isang pina-project na lokal nila dito sa Canada na merong gagawin dun sa lokal. No, merong something, hindi ko kasi masabi, baka matrace yung kapatid eh. Kung kung alam mo naman dito alam mo naman dito nakikinig sila. After nito, manonood yung mga officer, manonood yung mga manggagawa Oo. ng live, nanonood sila. Ako Hindi. akala nila akala nila tanga tayo. Hindi alam na nakamonitor din tayo kung sino yung nanonood. Ayun po mga kapatid, going back dun kay Lolita Hizon. Biro mo, napaniwala tayo na si Lolita Hizon ay masamang tao. Pala, galit na galit si Soriano kay Lolita Hizon kasi meron siyang utang, sinisingil siya, mga kapatid. At yung pagkakasingil, dapat lang naman. Hindi naman minomolest siya. Gumawa ng kwento, adulterated story si Soriano. Alam niyo po mga kapatid, actually, yung mga empleyado na member ng MCGI, empleyado ni Lolita Hizon, sinasabi nila, hindi po kami pinipigil ni Aching Loleng. Aching Loleng ang tawag ng isang kapatid na matanda eh. Sabi niya, hindi kami pinipigil ni Aching Loleng. Aching Loleng means Doña Lolita Hizon. Hindi kami ginigipit sa mga pagdalo namin, sa mga pagkakatipon. Mabait po si Aching Loleng. Sabi nung member ito ng MCGI na empleyado ng Pampangas Best ni Doña Lolita Hizon. Pero kagaya nga po, bakit ko po nasabi yon? Kasi nga po, ang ginagawa ng magtsuhin, buhay pa si Soriano, ang ginagawa po nila, pagka ang isang miyembro ay nakadiscovery ng anomalya na ginagawa po nila, ang gagawin po ni Soriano, ika-character assassinate ka para walang maniwala sa'yo. Meron kaming kasama sa Brazil. Ewan ko lang kung pwede kong banggitin yung pangalan. Talagang pinulpito yun, kina-character assassinate, etc. Pero dumadalo pa yung kapatid. Only to find out yung totoong rason, nung magsalita na ako, merong kumontak sa akin na ganito yung mga nangyayari, kaya umalis kami, buong pamilya, magkabilang panig na pamilya, lumabas po kami lahat. Hindi lang ako pwedeng magbanggit ng ng mga bagay-bagay kasi nangako ako dun sa kausap ko. Kasi meron akong nakausap nga dito. Parang anong nangyari, meron silang bagong lokal dito sa Canada eh. Actually, hindi bagong lokal yun, nilipat lang nila. Nilipat lang para lang, kasi hinihingi na ng mga kapatid
Dati umuupa sila eh. Mhm. Ngayon, nagkaroon sila ng project na contribution nila para dun sa bibilin daw nilang property para sa bagong lokal. Mhm. So ngayon, nangungulit ng ibang kapatid at nasaan na yung pinag-aambagan natin. Mhm. So para ma-execute at masagot yung mga kapatid, ma-execute yung sinasabi nila, hindi sila nakabili. Instead, lumipat sila sa ibang lokal, ibang city. So sabi ko, so hindi na lokal ng ganitong lugar yan kasi nilipat niya ng ibang city. Then pababiyahihin kayo ng nasa 45 minutes. Pero ang pinangalan nyo sa lokal na yan is lokal nung old lokal nyo. Mhm. So, eto na, di parang naging ano to, parang naging nagkaroon ng problema eh. Wala silang AC. Mhm. Di parang ano to, parang 4 million na 7 million ba yan yung sa apalit na Oo. pinapanawagan nila Oo. na para maayos yung aircon. So ngayon, meron silang kinausap na isang kapatid. At sabi nila, meron po tayong dapat i-install na AC dito, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Sumagot yung kapatid, sabi niya, i-invoicean ko po kayo. Kasi akala nila makakalibre sila eh. Di Oo. ba? Kaya nila tinawag tong isang kapatid from different city pa, Mhm. pupunta pa dyan sa inyo, babiyahe para ayusin yung AC nyo. Mhm. So, ngayon, binigyan sila ng quote. Ganito kahalaga ang ano nyo, ang babayaran nyo. Ang ginawa nitong lokal, kami na lang ang bibili ng unit. Ikaw na lang ang mag-install. Mhm. Hanggang ngayon, pinapanawagan pa rin sa pulpito yung pagpapagawa na yan, yung contribution na yan. Kasi hindi nila pagawa dun sa kapatid dahil wala pa rin silang pera. At Mhm. akala nyo makakalibre kayo doon, negosyo ng kapatid yun. Biro mo, negosyo ng kapatid. Bakit? Yung negosyo ba ng mga leader ninyo, nakakalibre kayo? Talaga. At Hindi. kung ipapag... Pupunta ka ng KD Rock, pati parking may bayad. Akala nyo makakalibre kayo? Yun nga kaya sabi ko, um, parang ang ano niyan, itong kapatid, kung ipapagawa nyo naman sa iba, magbabayad din naman kayo, di ba? Hmm. Oo. Ngayon, hindi nyo mapagawa, ang tagal nyo nang kinolekta yung para dyan sa AC unit nyo na yan. Hmm. Kasi nga, wala nang nagbibigay. Wala na talaga, Brad, kagaya nga nung sabi ni Sis Rowena Buwan, matandang manggagawa ito, si Sis Rowena Buwan. Ani Bito yata, 1980s or 1980s ba? 80s ba o 70s? Sabi nga niya, grabe si Brad doon. Sabi niya ganyan. Kasi itong si Sis Rowena Buwan, ahente ito. Ano ito? Legal na ahente. May may ano bang tawag dito? PRC. Oo. Sabi niya naku, wag kayo kay Sis Rowena Buwan kukuha ng property ninyo. Nananaga yun. Nabanggit ko kay Sis Rowena Buwan. Nananaga ka daw. Grabe. Ayaw kasi nila, pagka ang isang kapatid ay dati nilang empleyado, dati nilang utusan, dati nilang tauhan, ayaw nila na umangat. Oo. Biruin tapos tuturo ninyo pag-ibig. Yeah. Okay. Magsalita kayo ngayon, Don Kapulong at Lisel Kapulong. Gusto ninyo maraming sumambulat na pasabog? Akala ninyo wala. Naku, napakarami kong alam na pasabog sa inyo. Kaya lang, marami akong kinoconsider eh. Alam ko pag itong mga ito pinasabog ko, magkakagulo lalo si Lisel at saka si Daniel Rason. Magkapatid po kasi yon biologically. Silang dalawa lang naman ang biological na magkapatid. Si Daniel at saka si Lisel Capullo.